Sariwang issue di mahuhuli. Kalit na presko everyday. So I ain't check my dagali. My FB Live at YouTube replace. Siguradong swak it up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang issue di mahuhuli. Kalit na presko everyday. Pasaway at check madadali. Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangang alamin. Sa break time, sama-samang ungkatin. Sariwang issue di mahuhuli. Balita presko everyday. So I ain't check madadali. Hoy! Break time na ni Kuya Manny Salis! Maminaw na ta! Ayaw na mo pabadlong, ha? So I ain't check madadali. My FB Live at YouTube replay. Igala, kumusta? Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tumaka break time sa tibuok kalibutan. Break time na, mga higala. Kumusta sa mga break times ka ng bahin sa kalibutan? Kumusta nga itong mga OFW nga nagsunod karon sa itong panag-uban, mga higala? Ilabi na sa Middle East, kumusta diha? Kumusta nga itong mga ka-break time? Dahil nagpaminaw diha sa Dubai, diha sa Saudi Arabia. Kumusta mo diha ang pingtan ng COVID-19? Sa itong mga tigpaminaw diha sa Estados Unidos, ilabi na sa Florida, kumusta? Si Sir Ferdy Molina nga nagkaroon ng nagsusupanag-uban. Diha sa Canada, kumusta? Sa Australia, kumusta diha? Sa tanang mga bulanon nga nakaroon sa gawa sa probinsya sa Bohol, kumusta mo diha? Kumusta ang pingtan ng COVID-19? Mga ka-break time, ha? Aron dito sayo ka-expire lagi. Muna diha. Ning adlaw, mga ka-break time, adlawng Martes sa pizza 20 na sa buwan sa Abril. Paspas kayong adlaw, paspas kayong panahon. Ha? Muna nga atong tibayaw ng atong mga katawhan diha sa probinsya sa Bohol, atong pinanggang probinsya ug ang Sudeste Tagbilaran. Ug labing pinanggan atong nasod nga Pilipinhon, mga igsoon. Kumusta mo diha? Kumusta? Kumusta? Mo na nga amping tang tanan, mga ka-break time. Akong hangpon ang akong partner sa Break Time Money with Attorney Dodo Humawid. Mga ka-break time, Attorney Humawid, mayong hapon ni mo diha, mayong buntag sa kong end. Maayong hapon, mano, may buntag, maayong adlaw sa tanan mga Pilipino, sa tanang mga bulanon, o labi na kanimo, mano, maayong adlaw. Sa atong bisita karon na Attorney Humawid, nga ato ikaw ba gani na o sa kay special nga ato makauban? Oo, nalipay ta nga na ang atong former governor sa Bohol karon kung nibalik pagka congressman, no. Ako pud man mo nahinangop gyud ko ni Congressman Edgar Chato kay sa ngalan sa katawan sa Batuan ug sa Bohol, dako kay good ning tabang namo sa among lungsod man, no. Ang pagka lihok sa among kalsada sumpay sa Balilihan Road, daghani ang nagpatabang ko ani sa pag-abli sa Valencia Road sa Batuan, daghan kay ginig murag benefactor gud namo sa Batuan man, usa sa mga benefactors namo. Then
sa lalawigan sa Bohol, no? Kanang estudyante pa ko, ni fight gud mi ato sa una sa kapit sa dibdib for State College sa Bohol. Nya natuman, nalipay ko kayo kay nibalik gud ang ahong magagibati sa campus ba nga grabe tong fight namo sa una nga doon na untay State College sa Bohol. Natuman diha ni Congressman Edgar Chato. Daghan kayo no kanang ang health problem karon dako kay sa Bohol. Unya ni murag nisubwak na ang mga hospital nato. Problema kada adlaw ang hospital unya karon na dunay hospital sa Cortes ibalhin didto. Dako kay nagtabang so nakakita gyud ko ani ni Congressman Edgar Chato sa development sa Bohol. Murag siya sa iyang panahon nag-realize ang airport. Murag a person gyud nga makaingunta nga what happened to Bohol mahibaw gyud ka na ni Congressman Chato, no? Of course, na po yung mga leaders nga daghan nga nagtinabangay para sa Bohol. Pero usag yun ni sa lami yun ni nato ikahinabi, mahinangugta sa Bohol kung unsa dagan sa Bohol. O makasulti person yun ni nga authority in terms of what is happening in Bohol. So dako kay itong garbo nga tumakauban pagbalik si Congressman Edgar Chato karagyo na sa tulong sa break time. Sa tuhang puno na si Boss Edgar Chato. Sir, mayong buntag ni mo diha, mayong hapon ni mo diha, mayong buntag sa kongen. Naka-mute ka, sir? Na-mute ka, boss? Hello, Gog. Sorry, na-mute di ay. Na-mute, okay. Ang akong device dire. Mayong buntag diha mani, may hapon sab dire sa Pilipinas o sa tanan nga tigpaminaw sa tibuok kalibutan, labi na nga itong mga OFW. So I'm so happy to be back. Dinhi ko sa una, guest sa ko ni Manny. Salamat Manny sa laing kahigayunan nga imong gihatag. Sa higayon kin hinoon nga gikinalang kanamo hinon na Congressman Chato, namo gina sa kanunay. Dali kay makatubag partner ba? Mo nang mo na tinud-anay nga mahatag may serbisyo to makatawhan nga sa tanang panahon bisag tuwang gabi motubag nato ni og atong text can manang magpasalamat nga sa makadaghan man nilang kaduha kausam nakadaghanan tang nakauban ni si Congressman Chato sa atong tulman sa break time. Pero karon ang atong butlon tumasaran karon mga higyuna panahon sa pandemic ilabi na ang Bohol maoy usas mga sentro nga kita nato sa mga OFW kumusta ilang mga mahalis kinabuhi nato milabay ang adlaw taas kay ang kaso unsay mga kung imong tanan ba yan no kining mga programa ni Congressman Chato ilabi na katong paghatag og mga benepisyo ngadto sa mga nanginhanglan katong financial assistance for hospitalization o sa to silang iyang gi pangamahanan nga blaod nga mahatagan og pagtagad unya makabenepisyo ng kadaghanan unsa na may katikaran ni Congressman para sa itong mga katawhan sa di lang sa Bohol kundi sa tibuok Pilipinas. Yes Manny, ang atong mga programa nasayod man tang pandemya karon o priority gyud sa atong national government o local government ang paningkamot nga ang atong mga katawhan maka-survive no nining maong pandemya. Daghan kayong adjustments nga gipanghimo kay sa panginabuhian daghan mang naapektuhan sa panglawas murag na usog yun ang ato ang behavior as a people kay kanang face mask, distancing, washing of hands ug ubang mga protocols gi-instricto naman gyud pag-implementar karon. In fact Manny, nabaw man si Mayor Dodo niini karon lang si Manaha gisugdan ang requirement nga aside from face mask, masud ka sa Kapitolyo, masud ka sa City Hall, I do not know in the LGUs, o maubasad ang gisunod karon, magagamit na gyud og face shields, gawas sa nag-face mask. Unya dunay mag-disinfect sila sa mga opisina every now and then. Gipangusgan ni tungod kay daghan ang mga kaso nga mahitungod sa COVID affected persons. Unya dili lang sa kauluhan but luoy kayo ang National Capital Region kanang gitawag og National
Capital Region Plus, meaning some provinces around the National Capital Region, kay ning sound na silang alarm, kay nalan silang dugang mga doktor, nurses, nagikan sa Kabisayan. In fact, ang office ni Presidential Assistant for the Visayas, Mike Dino, nag-contact sa NATO, no, nga ipahibalo sa publiko sa Bohol nga kung dunay available mga nurses and doctors nga wa ma-involve sa ato ang mga hospitals pa dinhi, they are open, no, to give them incentive so that adto sila sa mga hospitals sa kauluhan. Anyway, Manny, with your question, padayon ta sa atong karong adlaw lang, if not for this kining mga kalihukan sa NATO, kining nagpadayon ang mga distribution of livelihood kits nato nga to sa mga kalungsuran. Ang ato mga staff tuwa dito karon, gusto nato nga by this week mahuman ang tibuok 1st Congressional District. Naghatod ta sa mga kits, nag-release tag mga livelihood funds dito sa atong mga kalungsuran. Unya, we are working closely with the training programs pod sa atong TESDA para ang ilang skills development mas ma-enhance, mas naay opportunity nga mo trabaho kung na-train sila on certain skills in addition to unsay ilang existing nga mga nakahibalan. So we're working with TESDA, we're working with the Department of Labor, we are working also with the DSWD, DTI, ug ubang mga ahensya nga dunay direct programs para sa atong mga katawhan kay sa pag-approve nato sa bayanihan 1 ug bayanihan 2 naapay mga pondo nga gipahiluna nato sa mga ahensya nga gakinahanglan i-implement. And as far as OFWs man ubay-ubay sa atong mga OFWs nga nagakontak sa atong buhatan because whatever problems nga moabot sa atong buhatan, we always reach out to the Department of Foreign Affairs, labi na sa Office of Migrant Workers, si Undersecretary Sara Ariola. Ato na yun ning phone pal kanunay tungod sa atong mga pamalihog. Ingon man ang buhatan ni Administrator Hans Kakdak, nga mao ang head sa atong OWA sa tibuok Pilipinas. So, they have direct contacts to our embassies, our consular offices, they have direct contacts to our labor attaches, maong masayon nga ginetwork yun nato sa atong opisina ang maong mga buhatan sa atong national government. So mao niya nga to ipahibalo man labi na sa atong mga OFWs nga nagpaminaw sa tibok kalibutan, and of course I'm happy to be back in your program. Congressman, ilabi na sa kining financial na nasugdan nato papanghatag na financial assistance kanto sa mga katawhan. Ang usas mga gitanaw karon sa itong mga OFW, concern nila silang mga malas kinabuhi kinibang sitwasyon sa pandemic karon nga kakuwang sa ilang ikabayad ngadto sa pagpatambal, ngadto sa mga pagpaswab. Doon naman kutoy mga iyungo sa miagi nga ngano ang ato mga kadaguan di man lang gyud i-shoulder ang tanang bayronon kung isgutan man galing ang kining COVID-19 nga isyu kundi magpa-swab ka ikon automatic libre na lang wa na lay kung gusto balongos aron sa ingon nga sitwasyon maprotektahan nato ang kadaghanang diha sa tong probinsya sa Bohol. Yes, Manny, doon ay mga nagkalain-lain nga programa diin ang mga katawhan ma-absorb no ang ilahang balayro noon panalitan PhilHealth ka. Mga PhilHealth covered individuals kaya naa sila membro sila sa PhilHealth, covered sad sa swabbing kanang maong programa, so ang PhilHealth mo ay mobayad sa imong swab. Kadto kung wa mamembro og PhilHealth naa po'y gitawan o tawag og point of service kay inig-submit nimo nga wala kay PhilHealth, isud ka under the program of point of service as a PhilHealth member. Aron nga maka-avail sad ka sa maong programa. Aside from that, naapoy mga programa ang atong government, both national government, sa DSWD, o sa atong provincial government, sa provincial government of Bohol, nga sila mismo mo release pod sa pondo, either ibayad nimo sa swab or imong ibayad sa PhilHealth for membership kung di man kami member aron maka-avail sad ka sa libre nga serbisyo para sa swabbing. Daghan ang nag-avail sad ni ana, Manny. Although we encourage people nga og naay mga problema
magpahibaw, because our role in Congress is to make sure nga kung naamang galing mga yangungo sa mga tao nga kinahanglan ipaabot sa mga ahensya or na ay mga pamaagi nga mahimong solusyon sa mga problema, and it's national government that can address them, then oversight powers of Congress mao nang magduki-duki sadta sa mga problema nga kinahanglan at timanon sa pangagamhanan nasyonal, even by the different agencies. Doon ay pagutan na, Congressman, particular sa sa matag areas Pilipinas, Bohol, taas ang kaso sa COVID pagkaron. So may aging monitoring ni Atty. Dodo sa may aging simana, di ba, Atty. Dodo, marabot 400 na? 400 kapin, almost 500 na ta, partner, no? O karon wag expecta nga musaka pa. Pero kinikita-naw nila, Congressman, nga total lockdown para lang yun ma-minimize ang epekto nila imong COVID-19. Unsay tanaw nimo ini? Sa cases sa Bohol karon, Manny, ang latest nato nga update as of 10 a.m. April 2021, kaloy sa Ginoo wala tay bagong kaso, zero. As of 10 a.m. April 20, 2021. Pero ang active cases, correct si Mayor Dodo, as reported, may abot na og 428 active cases. Record po nato sa probinsya ang atong deaths namatay tungod sa COVID registered at 35. Unya ang recoveries kanang mga naayo gikan sa sakit sa COVID 1,581. Kanang issue mahitungod sa lockdown, Manny, that has been a continuing debate. Kaya itong pagsugod, diha man gyud lockdown nga gihimo, naibalo man ta nga ang apektuhan dayon maupod ang panarbaho sa mga tao. Correct. Employment of people, livelihood and income, kay tiao bay lockdown dili ka makalakaw, dili ka makasuroy. So gihinay-hinay og adapt ang mga less less stringent measures nga makalihok gyapon ang ekonomiya bisan kon subay ta sa mga protocols. Naapoy gitawag og granular lockdowns kay sa specific area kadturang gigikanan og hain dapit ang apektado nga mga purok, apektado nga mga households, mao ang area nga i-lockdown. Pero ug magdaghan-daghan na sila, whole barangay ang i-lockdown. Ug dili gani tibuok lungsod baka ang i-lockdown. Pero kaning pag-lockdown gipangitaan gyud paagi nga dili may last resort kini siya. Although naapoy mabasa nimo sa internet among people pod nga mo suggest og lockdown kuno sa tibuok kalibutan for 14 days aron mamatay ang virus, pero that's really an extreme case. Nahibalo man ta nga unsay epekto ana sa ekonomiya, and businesses have been very very much affected, labi na sa Bohol, Manny, kay ang atong tourism industry dinhi booming ra bagyod kaayo. Correct. Just imagine when I turned over the capital atong end sa atong term, ang atong growth was recorded at 9.1%, higher than the national average of 6.7%. Pero karon apektado gyud kaayo. So ang atong governor, si Governor Artiap with Vice Governor, the other provincial officials, the mayors, labi na sa atong mga mayor, barangay kapitanes, sila gyud mo'y nagbago sa burden of imposing the compliance to the protocols, basic protocols. Labi na kayo apay vaccine ang ubang lugar. Nagsugod na ang vaccine, Manny, but ang rollout ni ini, it will take some months. So to be able to create a herd of immunized people. So even with that, kinahanglan na ang first line of defense mao magyud tong basic protocol: face mask, face shields, panghugas sa kamot, social distancing. So that's a global campaign, Manny, nga gisunod sa atong lalawigan sa Bohol. Gani ko imong tan-awon sa diri lang sa akong area, no, diri sa UK, usa sa mga concern nga nung mius-us ang kaso sa COVID from January atod karon. January taas kayo ang kaso pagsugod na sa vaccine. Pero usas mga tao nga usas sa mga pangutana o unsa may rason nga nung mius-us ang kaso sa COVID sa United Kingdom, kung imong basihan ang nangagi nga mga buwan, gumikan ba sa vaccine? Matod pa sa mga medical expert, dili sa vaccine kundi dili sa lockdown ang resulta nga nung mius-us ang
pagtaas sa katong kaso sa COVID diri sa mong himutangan. Muna nga kita daw nga hugton ang hugot nga pagpatuman sa mga palisiya, ilabi na sa pagsunod sa mga protocols, siguro mas epektibo kayo, di ba, Attorney Dodo Mabed? Yes, no, discipline magyud ang makatabang kayo, no, unya usahay ang mga taway discipline kana lagi i-lockdown. Mao gyud na nga makatabang siya kayo, pero sa ekonomiya lagi man, no, may problema ta. Mao nga I don't know, sa government nga side, padayon ang edukasyon o kana pag-enforce yun sa protocol nga mabutang na sa una-una sa mga tao ang disiplina nga. Doon na kita sundon nga protocol kanunay para di makatakod. Dili lang sa virus, halos tanang sakit mawa kaning problemaha nga mga ingonani nga virus ang inungdan. Disiplina na to. Bahin og lockdown man, I am with the governor nga lisod kayo ang lockdown sa tibuok Bohol or sa tibuok Pilipinas. Kay ang problema pagkaon na pod, no, pagkaon sa mga tao. Dako kay man nag-epekto niya. Kang ato lang gyud kanang disiplina o kanang granular nga lockdown, pwede na siya ma-apply na to. Ang sa Batuan karon, no, na ako'y problema sa kining naatay naghanggi pang advice nga stay home, gi-swab kay naay usa ka gi-swab dito sa Tagbilaran nga nagpuyo na sa Batuan, residente na, kay murag na-adapt siya, bisa gi-swab ni sibat, no? Isibat siya, wala maghuwat sa resulta, nagsuroy-suroy. Dili sa Batuan nga karon pag resulta positive, dako kay ang problema, no? Damit at 30 ka buok ang iyang na-meet before ni gawas ang resulta. So murag kana nga issue mag-meet na ko sa akong mga quantity people diri sa municipal interagency task force. Mura o kinahanglan gyud og coordination o kanabangay sa mga tao, coordination sa mga LGU nga ingon ani nga sitwasyon, no, kanang naay mga simptomas or naay mga swab kay gidudahan, dili gyud ang ngayon tamo suroy. Dako kay siya og kanang damage. Imagine 30 ang iyang na contact, then mangayo og support ning mga 30 ka pamilya kay pag imo silang i-lockdown, mo follow man ang need nila og pagkaon. Kay kanang mga daily wage earners, mao na problema pag mag-lockdown ta 14 days pananglitan sa tibuok Pilipinas. Pagkanon binato na yung mga tao nga nagsalig og daily income within that period. So dako kay nga problema. Pero katong under sa bayanihan to, Congressman Sato, unsa na may latest nato? Ang bayanihan to, Manny, gitagaan og extension in terms of effectivity niya sa Kongreso. Kay mong end man unta to by end of December 2020 nga maoy applicability sa paggamit sa budget. Pero before the end of last year, himuan kadto siya og balaod noon nga gi-extend ni siya. So I think it's June, mga last week of June 30, nga mo expire ang mga programa under Bayanihan 2. So ongoing paghihapon karon ang pag-implement, labi na kay naapay mga pundo nga wa pa fully utilized, so gigamit na, no? So there are efforts now to look at additional forms of programs, including additional funding, tungod pod sa karon nga mga nahitabo nga ning spike na pod og balik, labi na gyud sa National Capital Region. Yes, Mani daghang mga hospital mamalibad na didto. And then DPWH is already constructing additional murag prefabricated rooms para nga dili maghigda sa tent ang mga pasyente nga naigo sa COVID. So mao ni mo yung mga efforts that are being resorted to. Back to the question, may tungod atong mura maga-discuss ka ganiha about unsay effect aning vaccines. Nakasugod naman ang pag-implement sa vaccine daghang nasod sa tibuok kalibutan.
I think at the proper time, ma-correlate na nila ang effects of vaccine dito sa pagsakas mga kaso sa COVID. Because it's really an interesting question. Unsay impact sa imong vaccine? Correct. Ngadto sa pagkanaog, pag-ubos sa cases sa COVID in certain areas, or makita ba yun nimo significantly ang changes tungod sa vaccine nga gidapat sa mga katawhan, no? So I think this is a very interesting study. Unya murag ang mga scientists nag-layout na sila sa ila po mga pagtuon mahitungod anang bahina. Kini concern sa katugingon mo kaganina nga ang nasyonal na ngay nagpakitabang sad sa ubang mga probinsya nga dunay ikapada nga mga medical personnel from Bohol, doon na ba tayo mapada dito sa NCR o kuwang ra na to sa Bohol ang atong mga doktor? Nakapadala naman ni ang atong Office of the Presidential Assistant for Visayas, ubos ni Secretary Mike Dino sa among pagpakiginabi. First batch ang gipadala dito murag mga 60 plus ka mga doctors and nurses sa NCR, National Capital Region. Murag matud pa doon ako na upat nga bulanon sa maong grupo. So doon na may plano nga magpadala og second batch. Basta kay naay 6 months experience in a hospital setting, doctors and nurses gi-welcome na sa ato ang Department of Health, facilitated by the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. So doon na sila mga incentives man in forms of salaries, wages, ang ilang napay 20% up nga i-add siguro incentive yun na na both financial nga sa ilang mga sweldo o benefits, naapod ang ilang libreng bakuna, naapod ang ilang libreng pagkaon and accommodation. So gipangitaan gud paagi sa gobyerno aron ma-entice no ang mga doctors and nurses nga makaadto, makaserve dito sa kauluhan, distributed to the different hospitals of the government nga nagkinahanglan og tabang. Pero kita po din nag-istorya ni Governor Artiap o ni Dr. Yu Lopez sa Bohol IATF ato pong gi-emphasize that we are supporting that program with emphasis nga ang ato yung panginahanglan sa Bohol may una gyud natong pagtagad. So kadtong mga naana sa mga hospitals, naana sa mga medical facilities sa Bohol, sila mo'y importante kaayo nga naa sa ato nagserbisyo sa atong mga katawan. Pero naa pa gyud dai poy nurses nga labi na tong mga gikagawas mani mo paiuli. Unya wala kayo mahiluna dinhi sa ato na sila hospital experience, nay uban nila nga nag-apply mani. Concern ako kung sigutan itong mga benefits o kirasonas itong mga nurses, mga doctors, pero doon naman ko po yung mga concern sa uban nga mga nagtrabaho hospital nga di ko no kaayo maayo ang beneficios mga hospital sa atong probinsya sa Bohol. Ambot sa ni katinood sir og nasuguta ba na to ang sitwasyon niya? Kadtong giistorya sa una man nga benepisyo sa mga adto sa Manila dako to sila because by contract man ang ila nga employment basis. So nya dunay period of time 3 months ingon ana nga mga period para emergency case nga hiring. So mao toy doctors mga 60,000 napay 20% i-add on siguro para sa incentives na napapoy another 5,000 nga gikan sa private donors. Unya sa nurses murag mga 33,000 po dang ilaha. As I said, why labot na sa libreng pagkaon, accommodation, ticket sa eroplano, paingon dito pauli. So naana kaning dinhi sa atong mga tambalanan sa Bohol mani, apil ni sa atong healthcare system sa atong lalawigan. Ang atong kinadak-an nga government hospital mao man ang Galiares. Unya doon na tayo laing government hospital nga to dito sa lungsod sa Ubay, kanang gitawag og Don Emilio del Valle. The rest of the hospitals are already manned by the province kon government hospitals ang imong pagkatanaon. That's 10 government. Okay. Partner, rag nang kontahing postag makadali. Okay. Naputol ta partner?
ang atong naputol si Congressman Edgar Sato. Atong balikan mga raw magtataon mga ka-break time, no? Naputol ang signal. Usa man ang kuan ang hinay man gud ang kuan, hinay ang kuan nila. Paliw kuno ko og paylo nagbalik partner kay ang atong signal mo na wa pagkakaron, ha? Ang imong area paliw kuno ko attorney og balik, ha? Pero ang duhan ng signalikan sa Bohol mo ay naputol na to mga ka-break time. Pasensya jutay para tuning panikamutan nga mabalik. Kaya nindot kaya itong mga kisgutan, mga higala with Congressman Edgar Sato, mga ka-break time ni Atty. Dudo Humawid. Tuning panikamutan nga mabalik ang atong signal nilang duha. Okay. Atong pabuton si partner Dudo Humawid og Onsara. Okay, padayon ta mga ka-break time, pwede ka mong nagpaminakong timbayaon sa pero atong pabuton nga mabalik ang signal gikan nila ni Congressman Edgar Sato sa Bohol og sa kong partner nga si Atty. Dudo Humawid mga ka-break time karawng tagtaod pero ato ning mapahilunag non sara naputol, no? Partner, naputol ang atong kan. Nabalik na ba ni mauna na si naputol ta. Nahinay ang signal, no? Oo. Okay, kayo. Atong gipabot si Congressman Sato. Nindot kayo ang ilabi na ang ang sitwasyon sa Bohol karon bisan pa nga ang intaas ang kaso pero dili kay alarming. Kung imong tan-aw ang sitwasyon sa pagtiman labi na sa mga medical personnel nato diha kay nakapada dunag ni mga bulanon nga tuas NCR karon. Pero atong aman mura og ang Bohol manageable pa karon niya gani sakto tong ka gob no nga congressman for 128 ang atong kaso pero wata kay bawk na pay report kong hapon no still manageable ang Bohol pero dili gyud nga i-kumpiyansa kay ni sakag gyud ang cases pero compared to the National Capital Region grabe gyud nila dito ngay wala may kabutangan sa mga pasyente. Gani ang anak asawa sa Bellevue, owner sa Bellevue, ang whole family nag-COVID man, ang asawa namatay nga wala ang makaabot sa ospital. Tulog ka ospital giduulan, no? Nga na, nya kato si Claire de la Puente, namatay po to nga wala gyud to siya masulod sa ospital. Kay wala na puno na. Ingan nakagrabe ang Manila. Ato kanong i-set out ang atong mga listener to Attorney Dodo. Kay wapag atong pabuton sa atong ipabot ang atong mga appeal to ngadi. No? Appeal tong minagi atong mga listener to atong si set out. Maye Nunag sa US. Si May Nunag sa US. Karamanay host na pa ni sa Kalamay Express. No? Sila si sa US si Untoy sa Canada. De la Torre. Yes, Si Madam Esther Dumapia sa Canada, mga patunanon sa Canada, no, mga Pulinar family, Salutap family, no, Makabudbud family, mayong adlaw natong tanan. Mura og napoy taga Batuan man, no? Si Ma'am Lisa Sarmiento. Mayong pagminasad sa nagtanaw to karon sila si Alma Aguilar Casinas. Mayong buntag ni Mudia Madam, mayong buntag sa London. Si Mards Manglinong mayong hapon diya sa Cebu City. Si Ontoy Alice de la Torre. Kumustahan mo diha mayong adlaw sa tanan. Mato pa si Mayet Mission mayong buntag. Si Harvey Punpun Makayama Badiras nagpaminato karon si
Alice Mascareñas das Tubigon, Bohol. Das Tubigon, Bohol. So, maayong hapon, no? May hapon sa taga-Tubigon. At ito pag ipabot yapon si Congressman Chato, mabalik ang yung connection, no? Niya, si Joseph Cadorna, mayong pagpaminaw. Si John Braille Balane. Good morning, good afternoon. Kumusta diha? O kato pa nga itong mga warto na mention na tumilabay na itong Maing Adlaw attorney nga programa ba ni attorney Humawid o attorney Tricia Chato, mga break time. At tubiyan sa niya itong mga legal expert nga tumakuhaan og mga legal opinion na partner, sila si attorney Dadan Bantugan, si attorney Christopher Baloma, si attorney Donnie Piquero. Muna itong mga... Si Donnie Piquero, attorney Donnie Piquero, no? Atong amigo. O si Judge Raul Barbarona. Si Judge Raul, no? Kumusta man si Judge Raul Barbarona di ay? Nana siya sa kwan, di ba? Nana siya sa Panglao. Dawis. Usa sa pinaka-busy nga first level court sa Bohol, no? Ang Panglao Dawis kay manay unlike sa upang mga lugar nga dili kay daghan og cases, ang Panglao Dawis daghan gyud kay sa matungod sa development po diha, daghang mga tao o daghang issue sa yuta. Sabta tong ipaabot nga ba connect? Mo pa ato pang atong ipot kay naana si okay, kung pabuton na to Congressman Chato, no? Kaya na putol taon. Nindot pa kayo to kay daghang patakay mga angay masayran gikan dun sa mismo sa atong kugihan nga kongresista sa First District sa Lalawigan sa Bohol. Usan is itong mga idol partner, ang no? Bohol good man para nakukulang pagyuta sa, no? Hinay ang signal mo kayo nakaputon. Hinay ang signal. Pasensya. Lenan, ibalik na si Congressman Chato. Na si Congressman, ibalik, no? Yes, Manny, medyo naputol, no? Kayo ko naputol, kami di mo yung naputol dire. Kamo yung naputol. Anyway, tiwas mo sana ako, Manny, no? Okay. So, moto, ang set up nato sa itong mga tambalanan, the 2 national hospitals, and then we have 10 provincial government hospitals, and the rest are private hospitals. Doon na sa tayo mga lungsod nga nagpadagan og kaugalingon nga tambalanan like Tubigon and kaning sa Calape, no? So naa sila yung mga municipal level nga hospitals, Manny. So mao bitaw na hinungdan nga nga pagsugod yun sa pandemya, gipangusgan yun ang protocols nato nga stricto about entry to the province of Bohol kay ang atong provincial government led by the governor did not want to see a scenario nga pareho karon sa kauluhan nga dili na kaya nga i-handle sa health system labi na gyud dinhi sa ato kay gamay ra ang atong bed capacity as far as COVID cases is concerned. We cannot afford nga ma-overwhelmed ang atong hospital system. So karon gani kung naay mga positive cases unya ang cases are not symptomatic, kanang gitawag asymptomatic, ang ilang isolation to as ilang mga local government isolation centers or dili gani sa ilang panimalay basta supervised sa atong rural health stations, no? So mao na gipangbuhat karon and I think it's working. Importante lang yun nga musunod ang mga tao sa mga protocols aron dili ma-overwhelm ang atong health system. Dili pareho ang atong health system sa kauluhan or sa Sugbo, pero even in those big cities galisod na sila og accommodate, no? So mo na situation. Nining sa sunod kay na magud ang NCR taas na ang ilang ospital nga puno na. Do na bay kung imong tan-awon mingon ang nasyonal nga di naman mo maka-accommodate ang mga ospital sa Pilipinas nga i-flight na lang ubang mga pasyente ngadto sa mga probinsya nga taas-taas silang bed capacity. Ang probinsya sa Bohol andam bang modawat sa inguna kung nana ang sitwasyon nga mahitabo? Sa karon Manny, kuan gyud nagsaka man pud ang ato ang record dinhi sa Bohol. So mao na nga ang importante kaayo sa karon
is to emphasize the fact nga dili na magpadayon ni og saka. Gani there is a new policy by the IATF kanang sa atong national government nga katong mga OFWs man ni girelax naman tong quarantine untak no pauli dito sa ilang mga probinsya karon ibalik na sa 14 days quarantine mandatory sa mga OFWs tungod lagi sa pagsaka sa recorded cases. Daghan pog mga kaso nga nanguliay ng OFWs o dili gani kanang gitawag og LSIs, local residents nga nakita po nimo sa record nga nakatampo po sa pagsaka sa kaso locally in a particular province, gawas pa na sa gitawag og local transmission. So mo na nga ibalik ron ang campaign nga ma-stricto gyud hasta mga quarantine procedures money. Pero hining aspetuha kung yung nato ang sa tourism industry nato sa Bohol. Ato namang opisyal nga giamblihan sa nangagi mapiktuhan ba sa duni nga mga pamaagi o tanan laras apil sa affected. Yes. Ang atong tourism industry apektado gyud kaayo and this is affected by many factors. Number one, ang international travel restricted kaayo. Mao gyud ay kinaunahan. And if we talk about tourists, ang mga foreign tourists dako man na sila og contribution sa ekonomiya nato, pero restricted ang foreign travel. So apektado na tang daan. Pagsud pa nato sa Manila or sa Cebu, ang mga ports of entry sa nato sa atong nasod, ang mga mo bisita sa dinhi sa ato dunay limitations of sila sa ilang pag-adto sa tag-sa kalugar. In the case of Bohol, gi-adapt man ta sa Department of Tourism nga tourism bubble. Murag usata sa mga gi-highlight sa Department of Tourism, gianhian ta nila gi-evaluate ang atong lugar. As far as attraction sa atong lalawigan na gyud, pero mutanaw ka sa mga hotels and resorts tungod lagi sa restrictions of travel, then naigok gyud ta. Meaning maingon kag 10%, 20% of room occupancy, makita na nimo sa mga hotels diha sa lungsod sa Panglao. But we are slowly opening up, pero mao lagi to nga naa paghihapoy protocols kay 72 hours before ka mo anhi sa flight nimo sa Bohol kinahanglan negative imong PCR. So naa nang mga requirements nga gisunod gyud gihapon. So dili na to ma-expect nga ang tourism industry mo rebound diretso in the next few months. Kay hasta pud ang confidence to travel on the part of the people wanting to travel, wala pa na ma-restore. Ang confidence to travel means ang tao nga gusto mo biyahe, mo decide nga mo biyahe tungod kay nasa tuyo, gusto siyang mo leisure dito sa usa ka lugar pananglitan, pero wa siya kumpiyansa sa pagbiyahe tungod sa pandemic. So mao na yung naka-apekto. Ikaduha, iya pong tanaw na mani o safe ba siya sa lugar nga iyang adtuan. Correct. In fact, mao na ang Department of Tourism in tanaw sa Bohol kay among the provinces nearby murag usa tas mga mubo og level sa kaso. So apil na sa consideration pod sa new normal nga kung ang atong probinsya maka-keep down the statistics of affected COVID patients dinhi, mas dako og factor na nga ang mo decide ang gustong mo biyahe, gustong mo bakasyon, nga anhi sa atong lalawigan sa Bohol. So, naan ng mga parameters paghihapon nga gitanaw para sa usa ka tourist or sa ka traveler. Pero tanaw nimo, Congressman Chato, unsa kay himuon in terms of sa tourism para sa itong Bohol, para sad mapalig-on ang hindi dito maingon yung panahon na kay napal mas pandemya, pero doon na ba'y gianda mga pamaagi nga dili ta maahay og magsugod na sa new normal? Yes man kay karon pa lang nagsige na og develop ang atong private sector sa Bohol o ang atong provincial government and local governments o mga strategiya for recovery. Pareho gud sa paghitabo nato sa linog sa unang panahon. Ang atong tourism arrivals at the time really went down. Unya gahimo ta og recovery plan para sa atong probinsya and we are very happy nga
abti ug dugay nakabalik yun ang atong turismo, but lahi kaayo ang experience nato sa earthquake man compared nimo sa kaning pandemic. Kay kaning atong pandemic nga atubang imbis maghimo na ka og design for opening up, unya mo spike na pud og balik ang COVID cases like in Metro Manila, in Cebu, apektado gyapon ang Bohol. Labi na karon nga hinsaka ang atong figures po dinhi sa Bohol, nga abot ang mga 400 cases. So, maingon nimo ang atong time frame sa recovery dili ni siya sayon nimo nga project tungod kay lahi ang iyahang experience, no? So, even in our lifetime, murag karon pag yung tingali ta kasuway og ingon ani nga pandemya. Although records would show nga dihay mga pandemic sa una pang mga panahon ngaming labay, mga panahon nga wa pa tamataw dinis kalibutan, they had also this type of health-related issues and problems. So, mao na itong gingon nga combination gini sa atong hugot nga mga pag-ampo, unya ang atong disiplina nga mga katawhan, disiplinado nga mga katawhan, o ang mga scientific interventions through vaccines and discoveries. And then, karong panahon na in terms of tourism, we are encouraging sa mga naay ka-invest nga i-improve nila ilang facilities, compliant to environmental rules, time for them to clean up sa mga facilities in preparation for a rebound of the tourism industry. Although naagay uban man nga mo resort into closing their business kay dili nila kaya ang overhead. So naasad na mga ingon-ana nga mga kaso that we are observing and experiencing as of this point in time. Hopefully, makarecover before sila mo decide of closing their business. Partner, doon kayo pangunta na po ka, partner? Ito rin, Dudo. Kung, no, mayong palis again. Diha tayo proposal si Governor Art Yap nga ang iyon ng national government nga ang Bohol, kuan magod siya, mukhang matawag na to nga doon na siya kaugalingong atraksyon nga lahi pod sa tibok Pilipinas, mahimong ilain as a destination nga unahon og vaccine ang mga taga Bohol o di makaya ang tibok Bohol ang areas like ang naay agyan sa Chocolate Hills o ang Chocolate Hills areas, Panglao, Dawis, Tagbilaran and Anda. I think murag okay to siya nga proposal, no, nga murag mo requesta sa national government nga ang vaccine murag i-focus sa Bohol kung mahimo, then mo open tag flights sa Bohol na direct to Japan, Singapore and other destinations. Unsa may imong tanawan akong feasible ba na or doable ba na nga proposal ni Governor Art Yap or kaya ba sa national nga isip congressman sa national nga side mo hatag ba positibo nga atubag ang atong taga-DOT o Department of Health nga ang Bohol ay himon siya para mo move ng economy hatagan og focus sa vaccine. Nag-istorya mi ni Governor Art Yap, may tungod niya ba? Boss? Yes. Nag-istorya mi ni Governor Art Yap, may tungod anang bayina, because that can be a workable solution, labi na kay ang atong lalawigan na atay international airport. So na kay international airport, ang ubang mga tao dili mo biyahe din sa Pilipinas tungod kay taas ang kaso sa Manila, taas ang kaso sa Sugbo, which are the usual ports of entry. So ang atong lalawigan, kung maka-establish o a record nga ubos ang ato ang affectation, we can be a viable destination by international travelers. Of course, two-way process, na kay control gihapon dito sa point of destination, point of origin, nga masiguro natong mga bulanon nga dili mga positive cases ng manakay sa imong eroplano gikan sa Japan, gikan sa Korea or asang dapita nga mo diretso sa Bohol, di na magig Manila, di magig og kining Cebu kay tag-as ang cases dito. So kung naana siya point of origin and then point of destination, establish og confidence, then
viable ng atong giistoryahan nga posible nga mokuha ang national government of pocket areas. Mao na gitawag og certain areas, Pocket. bubbles baka mo itawag ana, or pocket areas nga mao'y mahimong focus sa imong tourism promotions. Lisod yun ang tourism promotions karong panahon na. But if we will design schemes and ways of doing it, even on specific areas lamang, then that can be a possible proposal. No? So we are looking into that. But we have to discuss it also with the authorities. Again, Department of Health o sa atong Department of Tourism. But most of all, what is important there is accepted na siya sa mga katauhan sa Bohol. Kaya mo lagi na, ang confidence building mo importante nga. Confident po ang mga tao that by doing that, we are not adding more cases to the province of Bohol. So, dual ang effect ini. Confidence sa traveler o confidence po nato nga mudawat sa visiting traveler. If you have both, confident ang traveler o ang confident po ang mga tao sa Bohol, kaya nakasabot sila sa impact po sa economy nato kung mapadayon ang pagbisita sa mga turista din sa ato, and then ma-protected at the same time ang healthcare sa atong mga katawhan, I think the people will understand that. But it needs a lot of communication, education, pagpasabot no sa Correct. atong mga sektor sa katawhan usab so that they can support the program. So that will be an interesting proposal to discuss. Kay kinahanglan ginato ikonsulta ang tanan tong mga katawhan kaya sa kung atong basihan tong mga reaksyon sa ubang mga tao gani sa miaging higayon nga pag dili ka istriktohon ang mga turista mo sa Bohol, may gani kusog ring reklamo sa itong mga katawhan sa Bohol ganong giunana ang pagpaagi. So kinahanglan konsultahon ang tanan. Yes, Manny. Kay sa tinudan na lang, o ikaw mo niya sa itong lalawigan sa Bohol, and you are more or less enjoying pa sa atmosphere nga medyo mubo ang mga kaso din compared to the other areas. Ang masudyod sa ulo sa atong mga kaubang mga bulanon, mga kaiso ng bulanon nga protect Bohol first. So murag ana mo'y tanaw. Pero ang naigo ana ag ato kung mga OFWs nga umuuliay, ang ato mga LSIs, local citizens nga tuan nato na stranded dito sa ubang mga lugar, and the visiting people to Bohol. There was even a time nga ang mga national and regional officials galisod og bisita din to exercise their functions in government tungod lagi anang protocol unsa i-cover ba sila hangtod na yung apor na po ng ilang mga category. So understandably naadyoy self-preservation instinct ang any individual or person. So mausad na rason nga nung ang mga tao ingon na nag-reaction. Pero as explained also by both national and local government, di ano sa man kutob sad nga ingon ana ang ato ang perspective or attitude or response considering nga gyud ta kahibaw ano sa ang COVID mahuman. And then up to what extent nga makasupport ang atong ekonomiya kung, as you said, lockdown may gamiton or strict measures ang gamiton. So, asa man kutob nga makasurvive. So, the balancing act is really a big headache, especially for national government and local governments nga mo'y nagpadagan sa mga programa in response to COVID. No? So, kay balancing man yun healthcare on one hand, and then the economy on the other. So, how do you strike a balance? So, mao na mga issues nga padayon nga giatubang sa atong national and local governments man. Attorney Do? No, partner and Gob. Maahan so Gob si congressman karon no. Sa national nga level kung boss murag na magi problema na to wala bay patawag ang national leadership sa Congress, sa Senate ug ang presidente nga doon na kintay matawag og like na bay bayanihan 3, 4 or unsa ba ang murag tubag ani nga sitwasyon karon sa sitwasyon sa national doon na bay gihimong patawag ang National Interagency Task Force for support sa Congress na bay mga measures nga ilang gihimo
nga murag matawag na to kinahanglan nig extraordinary measure kay extraordinary ang problema. So aron pong ma-assure tag unsay gyud dagan sa atong problema sa COVID tiabagoy wala na masudlan ang mga pasyente, no? Dili gyud sayon paminawon mamatay na dito sa tent, dili pa maatiman sa doktor unya. Ang fact ana is daghang mga nasakit pa mahadlok padtong ospital kanang wadto sa ospital nga nasa mga tent kana na gyud nang grabe, no? Pinamatabang og ayaw mayom dito sa ilang balay. So unsa kay nabay balita nga nay himuon ang Kongreso, Senado or ang national government sa usa ka measure nga mo tubag ani? Yes, Mayor Dodo, no? We have to clarify the fact nga pagsugod sa COVID, diha tay bayanihan 1, diha tay bayanihan 2, and for the information of everybody, katong bayanihan 1 and bayanihan 2, these were extraordinary measures. Dili ni siya normal nga mga measures because these were laws that were passed specifically to address the concerns and the problem faced by the country may tungod sa COVID. Usa sa mga features ni ini nga nakaingon tang extraordinary kay kitagaan gyud og poder ang presidente. Even on the aspect of realigning budgets, normally trabaho gyud na sa Kongreso lamang. But because of the urgency of the problem, kitagaan ang presidente sa iyang powers nga maka-realign siya mismo bisag asa tong budget kay pagsud na to 2020 wa man ta kahibaw nga naay COVID. So wala tay budget dito sa 2020 nga nakabutang dito nga COVID response. Nothing. It was a normal budget for the normal year of operation of government, including programs, projects, and activities. But at the end of 2019, hinggawas na ang problema sa COVID. Umana og approve ang budget sa 2020. So under Bayanihan 1 and Bayanihan 2, we granted extraordinary powers to the President nga dili na moadto sa Congress para sa mga realignments. Gagama na mismo ang executive department sa ilang kaugalingong identification of programs, projects, activities bakaha in response to COVID. Dili na moadto sa Congress kay mga yung pundo maka-realign ang executive sa mga pundo nga giaprubahan sa 2020. So that was really a very extraordinary type of legislation. Karon sa 2021, naman tayo mga provisions diha nga COVID response. But even before the recess, kaya nag-recess man ang Congress sa gitawag og Lenten break atong 28 sa Marso, gasigi na og istorya po ng Kongreso mahitungod sa possibility of coming up with Bayanihan 3, labi na on the situation nga gasaka. Labi na yung karong panahon na nga nagsaka, no, ang COVID. Now, even during recess, ang mga committees gapadayon na o tigom, and there are times when members of the IATF or officials in the IATF are called by Congress. So, we will be having our sessions back by middle of May. Then, ang Kongreso usab makasusi kung unsay mga lakang nga more urgent nga mahimong response nato. But the discussions are ongoing. Doon ay pangutan na kung Congressman Chato katong gingon nga papanghatag og 1,000 pesos kada usa sa Des Pilipinas kabayan sa kabayanihan. Nasugdan na pagpapanghatag? Murag sa akong pagsabot ang NCR Plus area mao'y ilang gi-focus pa. So ang Des sa Bohol pay ingon nga kano sa abot nato diha? Wala pa'y discussion ana. Understandable pod nga NCR Plus ang ilang gi-focus tungod kay to amang gyud dito ang dakong problema. Ang problema magud sa ani man kay kani bitaw mga urban centers. Dili pareho nato sa rural. Kay kita nga niya sa mga rural naka-harvest ang mga tao mani. Correct. Oo. Naay mga lagot mo daghan atong mga farm areas. Tungod sa limitation of travel, biyahe, mga tao ron nag-focus og mga tanom. So, mao na nga kasagaran naka-harvest og humay, naka-harvest og mga sudano, naguban pa vegetables. Dili pareha sa kauluhan nga. Again. Wala og di mo trabaho, ayun sila kanon.
So mo nga hinglutaw na gani dito sa kauluhan kanang kanang pantry type of service. Kana bang naay nag-open og pantry man niya tanan nga gustong mo donate ihato dito sa pantry nga tuwa ang mga food supplies. Niya tanan nga gustong mukaon libre basta og kinsa tong gustong mo share o hatag. O niya kinsa po tong nagkinahanglan og pagkaon moadto sa pantry magkuha way bayad libre. So that's really one of the innovations na dito sa urban centers. It can be applicable also din sa atong lalawigan, but as ako nang isulti, mas bintaha ta in times of difficulties like this. Kaya naman tay makaon gikan sa atong mga abot sa yuta. So ang agriculture sector is mao ni industriya nga murag galutaw, meaning to say dili siya kayo apektado sa COVID, i-compare nimo sa ubang mga sektor sa katilingban nga nag-negative growth. Ang ato ang agriculture sector, nagpadayon, labi na kay ting-uwan gihapon, maayo ang harvest, o uban pa. So, mao na yung mga situation diri man. So, why ang kabalakan kung nag-isot mo sa food supply sa Bohol? So far, karon, stable ang atong food supply dinhi sa lalawigan sa Bohol. Og na mo nagingon og gigrasyahan tas kay tas-an nga naatay dagat, naatay kabukiran, naatay mga kakuhaan sa atong mga pagkaon. So dili kayo pareho ang kalisod ikumpara nimo sa mga urban centers dito sa kauluhan Manny. Attorney Do? Mga ganun no? Swerte tagawa sa pagkaon ang ato pong medyo hamugaway o kahimtang dili sa probinsya kay sa Manila in terms of puy-anan no kay dito sa Manila grabe magyudaghan man kayong mga informal settlers na mga ban nag-rent og gamay nga lugar nga daghan sila lisod kayo ang stay home dito. So musa na sa problema nga dapat mo focus ang national dito. Pero katong imong gi-propose nga mag-lockdown ta tanan tibok Pilipinas mahimo to pero suportaan gyud gihapon og additional nga support no kay ana kung dili palakon ang mga tao pakanon gyud nato we will provide kung makaya. Anya mao na naman sa tutubigan ko. Yes, Do. If you look at the comments sa ato ang mga economic managers sa nasod, mga economists nato, dili na gyud sila mo advise o lockdown nga ingon ana tungod kay ang ekonomiya lagi sa nasod cannot survive ingon ana pangadugang nga lockdowns no so from the perspective pud na sa mga ekonomista including bisan the ang economic Cebu managers no boss unsa to Do? Ang governor sa Cebu na statement ana nga mas daghang namatay sa gutom kaysa COVID. Mo na itong gingon o different perspectives na to. Ekonomiya. Gawas ini palay tagjutay congressman no Attorney Do. Kini bang concern do nay migawas karon Mr. Gabot sa komentary sab ni Congressman Sato Labot ining additional district para sa Bohol. Congressman Dodo. Congressman Dodo ato Congressman Sato. Boss og ano no kay Yes, Udugan ko. Congressman pa ko sa una before I became governor, Manny. Yes. Giistoryahan na ng redistricting no sa atong probinsya. I am very much in favor of adding new district to the province kay naa siya advantages usab. Pero ang ako lang caveat nga warning importante nga dunay klarong consultation sa atong mga leaders, sa atong mga katawhan o sa mga lungsod nga ma-realign ang ilahang districting. So maybe that cannot be done anymore now kay election naman next year sa 2022. Pero after the election, it may be wise to revisit the districting. Ang advantage sa redistricting, number one, madugangan kag representative sa Kongreso. Number two, madugangan ang imong probinsya og allocation in terms of allocation for resources tungod kay
by district man ang classification or categorization sa district sa fund allocation of the national government. So mas daghan kag district, then ang imong share of the allocation becomes bigger as well. Ako lang ning klaruhon nga mag-istorya ganitag district allocation, ang pundo ana dili moagi sa congressman. It goes to the districts in terms of programs, projects, and activities of the different departments of the national government. Ingon ana ang dagan. So always clarify it. The implementation is not the business of the congressman. It is seeing to it that the legislation in form of allocation of resources, do I say ang congressman, do I say ang senators, because that is the power of the purse, and approved by the president. Parihara ko po na sa Sangguniang Bayan. The budget comes from the executive. Mo na gitawag og executive budget. Unya himay-himayon na sa imong sangguniang panlalawigan or sangguniang bayan. And then finally, it's approved by the sanggunian and also approved by the mayor, like Mayor Dodo. No? So, the implementation is the power of the mayor. Sa national level, the power of the president through the different departments. So, ingon na ang set up sa governance structure na to karon. So, mauna siya ang dagan ni Ana Manny. Attorney Do, doon na kay kadugang bayan ng district 10 kay murag ako tanong ko, ikaw usas mga mahimong congressman na madugang ka ng district sa Bohol. Hello, partner? Madugan. So may reaction ni mo na. Nawala ang... Nawa ba? Pero basta mo na gingon man nga silence means yes. You're correct. Di manunggan. Di maklaro. Nawala akong signal man. Nawala signal. Boss? Ikadugang ni mo sa districting na to nga itong isgutan? Doon, nalipay ko sa, kay Bapod ko nga, nalipay ko sa balita ni Boss Edgar, na hibaw po ko nga, gihisgutan na niya nga mahimo na, no? Bisan sa panahon pa ni George Cabalit sa Vice Mayor, nahisgutan na ganina kay dako gyud nagtabang no sa development kay mao man gyud na representative sa Bohol mudaghan mura pag nagmultiply ka og Edgar Chato. So kung unsay nada ni sa paglabi sa atong congressman dito sa national nga budget para sa Bohol, malabi na kung sa laing congressman pud no kay tuwa man gyud og nabasak pa sumbuhan man gyud ang national government unya. Katong giingon ni Boss Edgar nga dito sa distrito na may district engineers and mga district offices makaatiman gud sa kanang Bohol kung daghan ang motiman, no? Daghan ang motiman. So mas maayo mas maayo atong i-post na boss after the election. Mayor Dodo, no? Mayor man si Mayor Dodo. Nawala na po, no? Mayor man si Mayor Dodo okay. Manny. Okay. Usa ka nindot kayong istoryahan pero medyo taas-taas og oras Manny. Kaning epekto sa Mandanas ruling of the Supreme Court in the allocation of resources of the national government to the local government. Kaning Mandanas ruling Manny nag-ingon nga i-implement yun ang usay naa sa local government code nga 60-40 sharing sa atong local government vis-a-vis national government. Kay before the Mandanas ruling, as of this point in time, only about 17% ang gi-share sa local. Pero by 2022, according to the Supreme Court's interpretation under the Mandanas Doctrine, kakinahanglan gyud ang total income of the country mao'y basihan sa computation unya 40% inaog sa local. So karon ang problema sa national government now is how to reallocate national resources so that you will have enough funds for national programs. Unya what functions have to be devolved to the local government og dugang para ang ilang corresponding income gikan sa 40% of the internal revenue or the national income can also be maximized in terms of utilization sa atong mga local government. So, si Mayor Dodo, si Governor Art, tanan nga mga lungsod executives, even the barangays, will have bigger shares in 2022. And national government
will have lesser funds to allocate. So mo na siya nahitabuan ng Mandanas ruling money. Mo bitaw na nga labi na on the area of health. Nami mga kauban ng mga congressman nga nanggigukod og file og kining balaod nga himuong national ang mga district hospitals. Yes, oo. Oh, anya karon ang Department of Health mo ingon pud nga we have no objection on that as long as the local governments will spend for the improvement. So doon ay sharing yun. Doon ay sharing yun ang bagyo. Mao ba yan ay rason nga no nga gusto sa mga congressman nga i-national tungod kay anticipating nga naay kwarta ang national nga igasto para sa modernization of the hospitals, especially districts. Yes, Pero take note the reality by 2022 ang DOH will lose a lot of fund allocation kay inaog na sa local. So why renationalize if national government after all cannot provide you the funds? So mao na siya mo'y mga issues ron nga naa sa Committee on Health. Kay ubay-ubay mga 50 tong mga congressmen nationwide ang nang-file og renationalization. Ang rason ana tungod kay dili ta satisfied sa performance sa mga provincial hospitals. Unya dili ta satisfied because the reality is the money was not fully downloaded. Unya karon og i-fully download na ang kwarta sa Department of Health ngadto sa mga districts sa local governments, then more funds will be available para sa ato mga district hospitals. Less funds will be available from the national government. So na siya, because we are sharing only from the same pie. So why ligong rason nga no magdedeliver pa nationalize ubang mga district hospitals? Dili sayon tungod kay you have to look into the resources. Kay ang DOH ug moingon nga wala mi pundo adto mo pangayog pundo sa local governments kay amo nang gikanaog ang pundo through the Mandanas ruling. Mao ra man ay purpose ug manong atong i-renationalize. Because under the rules technical supervision remains with national. So ila gihapong duty sa national nga muhatag og technical supervision, advice, support to the local health system. Mao man ay naas balaod sa local government code. Until now, it has not been changed. Until now, the policy on autonomy has not been changed in the Constitution and in the local government code. Mao siya gihapon. So whether or not we are ready for reversal of that policy aron mo re-nationalize, re-centralize that particular policy shift has not been adopted both by the Constitution and the statutes kaning atong local code nga mao'y Bible of local governments. So as of now, mao gyud ay set up. Nga ingon ang Supreme Court, follow the law. 60-40 sharing of national income. So nining sitwasyon na kung atong kita way rason nganong mo dagan pa ta moduso pa ta sa national nga mara pa mong gihapon mahitabo. Locally lang gihapon. Depende sa plans, programs, projects and activities. Kaya kung ang imong PPAs related to local governance funding, adto ka mo charge sa downloaded funds. Pero kung ang programs, projects, activities dili within the framework sa local governments or even on the capability of local governments to implement, then it remains with national. Like for example, national roads. No? So mao na, dako nga debate sa Kongreso including the fiscal managers. As of this point in time, sigig meeting ang DBM, sigig meeting ang mga agencies because they are being asked on what functions and what fund availability i-charge ang gi-mandate sa Constitution nga inaog sa local government units. So, just a few days ago, naghimo migtigom with some congressmen and we were discussing also on those fiscal constraints nga mahitabo when the Mandanas ruling is really put into effect. So, mao na siya concerns ron sa budgeting process of the national government. Na mga departments nga moingon,
Ug ang project gagmay ra 1 million, 2 million or mga projects nga gagmay ra specifically for local programs and projects, na ay mga economic managers nga moingon nga dili na napunduhan sa national government. Adto na napunduhan sa pundo nga gikanaog sa local government. So you see, mao ni mga issues nga very very critical because as far as mga congressmen is concerned, governors are concerned, gusto man ta nga naa gyud tay allocation para sa whether the project is big or small sa national government. Karon, moingon naman ang national government nga gikanaog naman namo ninyo ng pundo. So kana small projects para local, kamo na ipanana. So mo na siya debate ron sa Kongreso together with the fiscal managers of the government. All right. Okay. Attorney Dodon, ano pa kay kadugang pa? Pangutana? Attorney Umawin? Okay. No, okay kayo ko atong isulti ni Boss Edgar man, no, katong sa Mandalas Tupi. Actually, sige webinar na nga issue kay daghan pong i-download nga mga functions. Kunya makatabang gyud na for me ang autonomy dako kay o ikatabang sa Pilipinas. Usa na sa driver sa growth, no, kana bitawng ma-distributed na gyud ang funds down to the barangays, to the towns. Bisan na ang ekonomiya na to, makita na to after local government code. Daghang nigawas nga mga maayong mga leaders, local leaders, unya daghang kayong mga development bisag asa. Improve ang transportation, improve ang tanan. Kay we know better, no, ang kitang mga tao, we know better sa atong locality, sa atong community. Unya in terms of love and concern, mas naagod tayo love and concern sa atong local nga setting, sa atong local nga community, kaysa mga Manila people nga nagatubang sa computer lang knowledge ka na kuan kayo, no? So gwapo kay nga development ng Madalas Doctrine. Okay. Attorney? Ibot ang busy kayo si Congressman Chato kag yun nato na ipronin naman ka, nawa man ka, naputol lang po na imong signal. Okay. Gawas ini Congressman og doon na pa kay kadugang pa para sa itong naisgutan karon. Naputol og balik ang atong signal. Mga ka-break time. Pasensya, no? Pasensya sa itong mga ka-break time na nagsunod na ito karong hiyo na. Nawa sad ang signal na sagbalik. Atong balikan karong tantaon mga ka-break time. Ha? Okay. Naputol. Pasensya na putol ang para to. Sir, naputol ang atong pasensya, naputol tong ang naputol ang imong answer, naghinay ang signal gud sa tuwa kuno sa abot kuno sa muliko ng signal ato sa tuwa gud Congressman Chato. Mao gyud ni Manny nga pasalamat na lang ta kay nabutangan na tag fiber optics kay sa una pagsugod nako as governor of the province of Bohol wala gyud tay fiber optics connection. We were not connected to Cebu, we were not connected to Mindanao, but bisan tuod og nag-aginod ning ato ang linya connectivity, pasalamat nga na ana unya we are hoping mas malig-on pa gyud ni in the days to come, no, kay ang atong mga linya karon na mas Mayor Dodo kasi gina og ladlad padong sa Batuan, Hanopol area do, no, padong na sa inyo ang atong mga fiber optic lines, so hopefully mas malig-on na siya. Pero that's really a challenge. Challenge gyapon na Manny kay tinuod na minus pa gyud ang kuan tining ato ang connectivity. Luoy po ning mga bata nga karon ra ba naa nagsalig sa distance learning ron. Gamit yung technology. So og simba kuwa pa ta maka-open na ning ato ang mga linya, maglisod gyud ang atong DepEd o ang atong mga colleges and universities sa education side. Okay. Magyod, mo na yung problema na to karon. Anyway, salamat kayo Congressman Chato, no, sa imong higayong gihatag magda taas-taas tang oras ko nakuha nimo karon. Pasalamat kayo sa tanang higayon na aka.
doon na dagdag ko i-message nimo kay dunay usa ka OFW not from Bohol pero gumikan kay ngatong konsernato tibok mga OFW na sige padangat nga mga message pero ako nang gipasa sa imong Viber account. Okay. Niya doon na talay concern niya murag taga kuan siya dinhi taga Bohol pero taga kuan siya murag taga Isabela. Pero mi padangat magud siya kay nakapaminaw siya doon na sa ikawong Bisaya nakapaminaw siya sa atong programa atong last nato nga program nga nagisgot tabahan na sa mga maitabang nato sa mga OFW labi na kadtong mga gimaltrato silang mga amo. Ako napadangat mga concern ni ngadto sa imong usa ka number sa Viber Congressman sa ato. Okay, sige Manny. Atong subayon na sa atong Viber message and then we will try to see what we can do to help, no? So gani Manny diha ko experience nga 15 ka OFWs usara ang bulanon. Okay. And then ang bulanon mo ay connect nato. So kaloy sa Ginoo silang 15 nakaulig yod. Salamat. And they were helped by the embassy o sa atong Foreign Affairs and OWA. No? So we will try to see kung unsay problema aning taga Isabela nga naani mo karon ang gaagi ang information. Doon na gisig padangat nga akong gihatag ang tanang details niya, number nga pwede matawagan kadto nga maong concern. Yes, ako nang i-diretso og hatag ang details niya ana to the office of Undersecretary Sara Ariola nga maoy head sa atong Department of Foreign Affairs Office of Migrant Workers unya adto pod ni Administrator Hans Kakdak sa OWA. So silang duha mo'y magtabang ni ana pag-facilitate with the embassy or the consular office dito sa maong lugar. Okay. Salamat kayo Congressman Edgar Chato sa panahon nga imong gihatag mo karon sa break time. Kay bawaming sa tanang higayon open ka sa pakig-abit sad no sa mga concern sa itong mga OFW labi na sad sa usas mga programa nimo nagsintro sad pagtabang sa itong mga katawhan nga nararbaho sa gawa sa atong probinsya sa Bohol. Imong panapos sa Congressman Chato para sa itong mga katawhan sa itong mga ka-break time. Daghang kay salamat Manny sa break time Manny. Nining lain sa mga kahigayunan nga nakigistorya ta, nagpipukabildo. May tungod sa atong lalawigan o sa atong nasod. Salamat Mayor Dodo ang imong co-anchor. Anytime no nga naatay mga concerns nga ngayon natong paghisgutan, I am available. Just let me know para ma-schedule nato ang atong pagtambong sa imong programa. Congratulations Manny and stay safe. God bless us all. Salamat kayo Congressman Edgar Chato. Ato nakauban mga ka-break time og mayong hapon nimo diha. Salamat kay boss. Sir, salamat kayo. Thank you Manny. Thank you Mayor Dodo. Ato mga ka-break time si Congressman Edgar Chato nga atong kauban mga higala. Pinapaspas kay yung proseso pero si Attorney Dodo naputol gid siya. Naputol taon si Attorney Dodo Mawin asa na mga attorney putol ay nangato lang gapon siyang pabutog maka-connect sa anyway ato naman sang na tagagiyon sad nga kuano paluna pagayo ang pipila ka mga concern mga impormasyon nga gustong maseran mga ka-break time sa atong mga katawhan no sa Bohol mga igsuon. Ang tumiyaging adlaw okay nawa ta kadali lang dana balik ta may pagkuminaw nila ni Attorney John Boyser mayong gabi ni mo diha si Madio Camacho si Joseph Cordero si Myla Po diha sa Tagbilaran City og si Akio Omale si Jeremiah Sina Jamie Mira kumusta diha salamat sa pagsunod sa total sa break time karong hiyuna si Attorney Dodo tugibot ka sa to siya magawa natong partner mga ka break time nga makasud na tog balik Attorney Dodo hinay magsigda batuan magudo siya pero mas may na lang gani karon mas may na karon nga doon na tay
usa ka may signal sa didto sa mga higala sa Batuan kay sa mayagi mo na maabot didto kutob man na sa kuan boundary sa Baclayon. Kutob sa boundaries Baclayon pero karon okay na no makaabot dito sa Batuan. Kusog kani kandihay kato si Congresswoman Alexito Torres kandihay kusog man sa signal dito. Kusog sa signal dito mga ka-break time. Des taglaran kanang bag-ong network diha nga nagpiluna doon na may basig ma-improve ra no ang dagan nato diha sa internet. Kay mo gina matupan ni Congressman Santo mo gina gisaligan sa karon sa atong mga kabataan didto mga igsuon. Mo na gisaligan didto sa kanang ilang distance learning sad no sa mga kabataan. Bida mga igala. May buntag ato mga adlaw attorney dito. Attorney Dodo Humawid ni padasag message mga ka-break time katong mutanag nawa mas attorney Humawid. Nawa siya kay ang signal. Pasensya na mo. Ang di makuan dito naputol ang signal ni no? Naputol ang signal ni attorney Dodo Humawid. Atong tagna alas 10:08 na sa buntag sa Kunimutangan, mayong hapon diha sa probinsya sa Bohol. Kumusta diha sa ato mga tigpaminaw sa Rizal, diha sa Quezon City, diha nila ni Mr. Boy Sales nga nagpaminaw diha nila ni Kim Choi, kumusta? Ug uban pang mga nagpaminaw nato diha sa Metro Manila. Mga kabikta, amping mo kay ang NCR gid karon mo ay labing taas karon ang kaso. Ang ipangbalibaran natong uban mga higala sa COVID, no? Katong ipangbalibaran na katong mga pasyente nga nagdaan ni COVID mga ka-break time kay napuno lang yung hospital. Puno nag mga hospital. Puno na mo nang amping tang tanan. Mo kita ang balik-balikan nato mga ka-break time nga atong sudon mga palisiya ang ipatuman sa gobyerno mga igsoon. Muna ang atong gipasabot ngadto sa mga katawhan. Hoy, break time na Kuya Manny Salis. Maminaw na ta. Ayaw na mo pabadlong ha. Tora. Nabadlong bisa. Bitaw, salamat kayo sa mga nagsunod sa panaguban karayuna sa ngalan sa kong partner nga si Attorney Dodo Humawid. Sa tong mga kanunay nga nagsunod sa panaguban mga ka-break time, kumusta din sa Lungsus Balilihan? Kato dayong balay mga higalang utanag na turnover na. Katong balay nga himo ni Mayor Porciat Sato sa Lungsus Balilihan na turnover na ngadto sa tagiya mga ka-break time katong personal nga project ni Mayor Porciat Sato mga ka-break time nagka solar panel pa askang liniga lindot kayo nga project mga gisunan magiputok ang iyang kuan dito ang iyang gihimo dito nga ikan kapag sa personal nga budget mga igsuon no kadtong paghimos balay. Gimot-amutan to lang ni Attorney Trisha Chato o ni Congressman Edgar Chato gikan silang kaguringong bulsa. Gikan silang kaguringong bulsa mga ka-break time. Salamat kayo sa pagsunod sa tong panaguban mga igsoon taas-taas sa tong nahimo karon no. Salamat kayo si Congressman Edgar Chato tong nakauban. Salamat kayo. Akong balik-balikon pag pasabot sa tong mga ka-break time nga atong sudon mga guidelines ipatuman karon sa gobyerno kining papangunaw sa nahigayon paggamit og face mask again ikaw magawas yung tagsa-tagsa ka mga pinuyanan o kining social distancing mga ka-break time aron malayo ta og malayo ta ning COVID-19 atong sundon gyud ng maong mga palisiya mga panawagan aron malayo ta nini mga ka-break time labing epektibo nga atong himuon stay at home matud pa sa mga bulanon pagpujo lagi mos bay aron di ta ma-expired og sayo mga ka-break time. Mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag, mayong unto sa tanang mga ka-break time sa tibuok kalibutan.
Sariwang issue di pahuhuli. Kalite presko everyday. Isaway at siya padadali. May FB Live at YouTube replace. Siguradong swak at up to date. Sa Pinas man o sa buong mundo. Sa break time, sama-sama tayo. Sariwang issue di pahuhuli. Balita presko everyday. Masaway at siya padadali. Ekonomiya, kalusugan at publiko. Sama mo na rin ang politiko. Mga balitang kailangang alamin. Sa break time, sama-samang ungkatin. Sariwang issue di pahuhuli. Balita presko everyday. Saway at siya padadali.